Salamat. Welcome po sa bawat isa sa atin. Ako na nag-welcome sa inyo. At welcome din sa mga galing sa Scare. Salamat po sa buhay ninyo. Kakasama tayo sa isang gawain para purihin ang Panginoon. Amen po ba? So sa umagang ito, nais ko lamang pong ibahagi po sa inyo ang isang teksto mula sa salita ng Panginoon na nabasa po kanina at ito pamagat niyan. No? Treasures in the kingdom of God. Sino po sa inyo ang may treasure? Ano ibig sabihin ng treasure? Ha? Sino po ang nakakaalam mag-translate ng Tagalog? Hindi ako marunong. Hindi ako translator. Ano ang ibig sabihin ng treasure? Kayamanan, yes. Nag-impok na ba kayo ng mga kayamanan ninyo? Ha? Ano pong kayamanan ang naimpok na ninyo? No. Maganda ang tingnan natin kung anong kayamanan meron tayo. No? At dito sa teksto po natin, sabi diyan, treasures in the kingdom of God. Amen? Nakuha ito sa aklat po ng Mateo 13, 44 hanggang 46. Tingnan natin, na sabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon saan? Sa bukid. Nahukay ito na isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Tingnan ninyo, ibinenta niya lahat yung meron siya, para lang saan? Bibilhin niya yung, yung nakita niyang kayamanan o yung buong bukid? O, diba? Sino sa inyo nakakita ng ginto? Siguro pag nakakita na kayo ng ginto, yung ginto kinuha nyo, nakalimutan nyo yung pinagkuhanan. Pero dito, tuwang-tuwa siya. Kinuha niya, ibinenta yung lahat ng kanyang ari-arian at gusto niya bilhin. Bilhin niya yung buong bukid na gaano kaya kalawak yung bukid na yun. Sino nakakita sa inyo ng bukid? No? Diba? Malawak ba ang bukid? Maliit lang. Diba? Malawak siya. Isa pa, sabi diyan, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, tinan nyo, napakahalaga. Umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Di ba? Saan ba nakukuha ang perlas? Sa dagat. May nakita ko sa YouTube, yung nakabuka yung tapos ang kinuha, ginanyan yung perlas, naiwan yung yung shell niya, di ba? Dapat sana yung buong shell ang kinuha, no? Pero yung perlas lang talaga. Pero dito, tingnan nyo, ibinenta niya, pinagbili. Tingnan nyo yung term, ipinagbili ang lahat ng ari-arian at binili. Anong ginawa? Binili ang perlas na yon. Mga kapatid, sa teksto natin, 2 parabol o talinghaga ang binanggit ng ating Panginoon sa kanyang mga kaharap. Kasama yung mga disipulos niya, kasama yung mga Hudyo, kasama yung mga Hentil, lahat-lahat. So, hindi niya tiningnan kung sino sila, basta't nagbitaw siya ng salita na ganito. So, ito pala, 2 talinghaga. No, ang kanyang binanggit sa kanila na siyang pag-aaralan natin sa umagang ito. Tingnan ninyo, ano yung meron? Kayamanan sa bukid na nagbigay tuwa sa taong nakakita nito. Ang isa pa ay yung mamahaling perlas na nagbigay halaga sa negosyanteng nakakita nito. Sino po sa inyo ang negosyante? Litas yung kamay nyo. Diba? Maganda, ang sabi diyan, 2 bagay ang talinghaga ng ating Panginoong Hesus. Yung kayamanan sa bukid, yung mamahaling perlas. Di ba? 2 yon. So, tingnan natin. Ano ang meron? Anong pagkakapareho ng 2? Nakita nyo ba? Anong pagkakapareha? Yung tinatawag na kaharian ng langit. Di ba? Ang isa pa, yung ibinenta at pinagbili, isa ba ang ibig sabihin doon? Di ba?
At sabi diyan, umalis at umuwi. Yung isa umalis, yung isa umuwi. Yung isa binenta, yung isa pinagbili. Pero pareho yung nasa itaas. No? At sabi ng Panginoon, kaharian ng langit. Sabi diyan, bilhin ang bukid, binili ang perla. Mga kapatid, sa parehong mahalaga yung nakabaon sa bukid at yung perla. So pareho silang mahalaga. No? At ano ang meron? Mga kapatid natin. No? Tingnan natin. Ano ang mga mahalagang bagay para sa iyo? Meron po bang mahalagang bagay para sa iyo? Ano po yung mga mahalagang bagay para sa iyo? Ha? Meron po ba? Sino yung mahalaga sa iyo? Ngayon, tao naman. Sino ang mahalaga sa iyo? Tingnan mo ngayon katabi mo kung mahalaga yan sa iyo. Presko ba yung katabi mo? Pakiramdaman mo, ang lakas ng ulan, baka hindi pa naligo yan. Di ba? So, meron po ba? Yes, alam ko meron. At marami bagay na meron tayo na gusto natin. At isa ito na kaloob sa atin ng ating Panginoon kung meron ka nun. Di ba? At sabi, tingnan natin, yung purpose natin dito is to see and to know that we have a treasure in heaven, more than gold, silver, and all treasures on earth. The gospel of Christ. No? Ang ebanghelyong ito ang siyang magdadala sa atin ng kaligtasan. Amen po ba? So, tinan natin that this treasure, the gospel of Christ, is non-comparable. Pwede mo bang ihambing sa ginto ang treasure o ang ebanghelyo ng Diyos? Di ba? Non-comparable to gold or precious stones or silver, riches, knowledge, or anything in this world. Hindi siya pwedeng ikumpara. No? Kasi ang ebanghelyo ng Panginoon ay mas mainam kaysa sa lahat. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, mas mainam kaysa sa lahat. Amen. At sabi, ang treasure ay riches. Asset. Sino ang may asset sa inyo? Tingnan mo nga kung asset mo yung katabi mo. Di ba? Mostly, sinasabi na asset and yung karugtong? Liabilities. Ikaw ba ay asset or liability? At sabi pala isa, resource. Anong klaseng pagiging resource mo? Resourceful or anong klase? Mga kapatid, whatever it is, ay napakahalaga na ang mga bagay na ito, kung meron tayo sa mundong ito, pasalamat tayo sa Diyos. Amen? Amen. This treasure brings life to everyone. Ang kayamanang ito ang nagbibigay ng buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya buhay na buhay, yung katabi mo, nakangiti pag tinitingnan mo. Nalungkot yata yung katabi mo. It consists of rich truth. Naglalaman ito ng mayayamang katotohanan o napakahalagang katotohanan that open up our minds and hearts the rich blessings and precious promises that comes from Christ alone. Napakaganda ba ng treasure na ito? Yes, of course. So, tingnan natin na sa teksto natin ay merong bagay na, isa lang bagay na pwede natin pag-usapan. Okay lang po ba kayo? Kung dalawahin ko, baka abutin tayo ng alas 12 hanggang anong oras ba ito? Diba? Hidden from the ungodly, but was found by you. Nakatago sa hindi mananampalataya, pero nahanap mo na. Nahanap mo na ba? Hello? Nahanap mo na ba? Diba? So, kung nahanap mo ito, napakaganda na panghawakan mo. Amen? At sabi, it was hidden from them that are lost.
Hindi ito nahahanapan ng taong walang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ako, nung ako ay wala pa sa paglilingkod sa Panginoon, nasaan ako? Nasaan ako? Nasa makamundong gawain. Ang isipan ko ay na-blackmail ng makamundong gawain. Ang puso ko ay na-blackmail ng makamundong gawain. Hindi ko iniisip kung sino o meron ba talagang Diyos. Ang iniisip ko kung ano yung gusto ko, kung ano yung nais ko, kung ano yung gusto kong gawin. Yung para sa akin. So, ibig sabihin, yung kayamanan na nais ng Diyos na ibigay sa akin ay nakatago. Hindi ko nakita. Pero salamat ako sa habag at awa ng Diyos. Nakita ko na. Amen? Nakita mo rin ba? Di ba? Ano sabi? It was hidden to them that are lost. Di ba? It was hidden. Anong Tagalog ng hidden? Nakatago, no? Hidden from those who are blinded by the God of this world. Meron bang Diyos ng mundong ito? Sino ang Diyos ng mundong ito? Ang sabi, sa salita ng Panginoon, sabi niya, the God of the world has blinded the mind of them that believe not, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Amen? So, sino ang Diyos ng mundong ito? Na siyang pumukaw sa ating isipan, siyang pumukaw sa ating puso, na siyang nagdala sa atin ng kadiliman. No? Sino? Walang iba, kundi ang Diablo. Inakit tayo. Inakit ako, na wala ako sa Panginoon. Hindi ko alam kung may nakaranas nito sa inyo. Amen? So, mga kapatid, tinan natin, the treasure was given to you by Christ. Ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, nung tayo ay wala sa Panginoon, naawa at nahabag ang Diyos sa atin. Ibinigay na lang niya sa atin. Amen? So, sabihin mo, salamat Panginoon. No? Yung treasure na yan ay nang umiilaw sa ating buhay, puso at sa ating buhay. Amen? Tinan mo nga yung katabi mo kung naiilawan yan. The field refers to the scripture where the message or the gospel was found. Amen? So, wala palang iba kundi ang Scripture, ang salita ng Panginoon, ang siyang napakahalaga para sa atin. Amen? So, ang sabi, in 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ano sabi? Pwede ba natin basahin? 1, 2, ready, go. Rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So that the man of God, sino ang nirebuke ng salita ng Panginoon? Lagi ako nire-rebuke nito. Habang binabasa ko ang salita ng Panginoon, nire-rebuke ako ito. Kasi sa isipan, sa puso, sa salita, nagkakamali. So, ang salita ng Panginoon ang nagre-rebuke sa akin. Marson, nagkamali ka. Marson, may pagkukulang ka. Marson, may pagkakasala ka. And that's the Word of God. Amen? And kinokorek niya ako. Tinuturuan niya ako upang maging maayos ang buhay ko. Amen? So, ang salita ng Panginoon ay napakahalaga. Upang sa gayon, pag naglilingkod ka, ang makita sa iyo ay ang kaningningan ng ating Panginoon at hindi yung buhay mo. Amen? So, bawat isa sa atin ay tinuturuan ng salita ng Diyos. Amen? Sa pag-uugali, sa character, sa ethics, or whatsoever, ang salita ng Diyos ay tumutugon sa mga bagay na iyon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, bro, kapatid, salamat. Natagpuan natin. Di ba? Di ba? Mga kapatid, ang sabi, the treasures are you and I.
Amen? We are what? Purchased by Christ. Tayo ay binili ng ating Panginoong Hesukristo. Through His blood, He paid the debt we could not pay. Binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, binayaran niya yung utang natin na hindi natin kayang bayaran. No? Sino may utang sa atin? Katulad ko, ako lang pala mag-isa, no? Di ba? Ang sabi sa Colossians chapter 1, verse 13, 14, and tatalon tayo sa 20, sabi niya diyan, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kalilipan at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo, sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay pinagkasundo sa Kanya. Nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, binili ka ni Kristo. Diba? Anong sagot? Anong sagot? O, di ba? Mga kapatid, we have salvation in the name of Christ. Meron tayong kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagsakripisyo para sa ating lahat. Amen? Wala namang iba na nagsakripisyo para sa atin. Wala namang ibang namatay sa krus para sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? So, mabuti ba ang Diyos? Amen. No? Pangalawa, we have peace in our hearts. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nababagabag pa yan. Baka nalulungkot pa yan. No? Baka hindi pa niya nalalaman na meron na kayamanan. No? Baka nakalimutan niya na yung kayamanan niya ay naghahari na sa kanyang buhay. No? Kaya, ang nangyayari, puro bagabag na lang. No? Ang sabi, meron tayong kapayapaan sa ating puso. Amen? Ang sabi ng John chapter 14:27, 16 and 33, 27 na lang. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen? Huwag ka matakot. Sabihin mo sa katabi mo, natatakot ka ba? Di ba? Sabi ng 11:28 ng Mateo, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal. Napagal ka na ba? Napagod ka na ba? Tinan mo nga yung katabi mo kung napapagod na yan. Di ba? Mga kapatid, ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay hindi katulad ng kapayapaan na meron sa mundong ito. Amen? Ang kapayapaang iyon ang magdadala sa iyo ng kapayapaan kahit may panganib sa paligid. Yung puso mo puno ng kapayapaan. Amen? Kaya pagdating ng gabi, kahit may panganib, kahit may bagyo, natutulog ka, may kasama pang hilik. May abasto ka pang hilik. Mga kapatid, tingnan natin. Ang buhay natin, dahil tayo ay binili ng ating Panginoon, na puno tayo ng kagalakan. Sino ang nalulungkot sa inyo? Kanina nababagabag. Sino naman ang nalulungkot? Amen? Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Kung talagang puno ng kalungkutan yan, gisingin mo. Tapikin mo yung bibig niya. Tapikin mo yung balikat niya. Sabi mo, kapatid, gumising ka na. Di ba? Huwag ka muna matulog. Pero huwag ka mag-alala, at least nandito yan. Pwede nating gisingin maya-maya yan. No? Kapag nagilik yan, malalaman na natin. Mga minamahal, ang sabi ng salita ng Panginoon,
Huwag kayong magtaka sa mabibigat na mga pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan. Kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Kaya kung nababagabag ka, kapatid, sa mundo, ang daming nabaha. Dito sa inyo, dito sa part na ito, marami nabaha, ba? Di ba? Ipanalangin mo sila. Kasi alam ko, nalulungkot sila. No? Pero ipanalangin mo. No? Kung may naranasan ka, sino sa inyo ang nag-ebanghelyo, nag-share ng Word of God at pinuna? Sino ang hinabol habang nagbabahagi ng Word of God? Sino ang hinabol ng aso? Di ba? Sino ang pinagtakpan ng pinto? No? Magalak ka habang ikaw ay nakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Sa pamamagitan na yung pagbabahagi ng kanyang salita, malalaman mo kung sino-sino yung mga kaharap mo. Amen? Sino sa inyo ang laging umaattend sa prayer meeting? Ako lang yata. Di ba? Marami paglinggo. Pagdating ng prayer time, marami pa rin. Amen. Amen po ba? Sabi mo, amen. Di ba? Kapatid, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kanino? Ito, sapagkat sa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Amen? Kaya, kahit kinukutya ka, kahit tinabol ka ng aso sa pag-ebanghelyo, pagdating mo dito sa church, pasalamat. Hi, thank you Lord, tagumpay pa rin. Hinabol ako ng aso, pero tagumpay pa rin. Muntik akong madapa. Diba? Mga kapatid, nakakatuwa at nagbibigay kagalakan ang magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Huwag kayong malungkot. Kung ano man yung mga naranasan ninyo, huwag kayong malulungkot. Kasi may kasama kayo ang banal na Espiritu ng Diyos. No? At iyon ang nagpapalakas ng inyong kalooban. Yan ang nagbibigay ng kaalaman kung paano mo gawin ang pagbabahagi. Sa mga pang-araw-araw nating ginagawa, may mga panibagong estratehiya ang ating Panginoon na ibini-impart niya sa atin. Amen? Kaya bawat isa sa atin, gusto nating magalak. Alam niyo si Pablo, kahit nung nakakulong siya, sumulat siya sa mga taga-Pilipos. And then bandang huli, napapasalamat siya doon sa mga pinigay nilang tulong sa kanya. And then sabi niya, magalak kayong lagi. Tinan mo nga kung nagagalak yung katabi mo. Magalak kayong lagi, inuulit ko, magalak kayo. Amen? At ang sabi niya sabi din niya sa aklat ng Thessalonians, sa mga Thessalonica, magalak kayong lagi. Di ba? 5:17 at Philippians 4:4. Di ba? No? So, tingnan natin na salita ng Panginoon ay napakahalaga sa buhay natin. Huwag nating bibitawan yon. Huwag tayong bibitaw doon. No? Pag bumitaw ka doon, ano ang mangyayari sa iyo? Sinong umakyat sa inyo ng kahoy? At biglang, gumaganyan. Saan ka na? Lagapak o hindi? O, di ba? Mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay napakahalaga. Si Jesus ang lahat. Sino nakakaalam ng awit na ito? Pwede bang umawitin niyo? Sino nakakaalam ng awit na ito? Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. O, di ba? Kung marunong lang akong umawit, awitin ko yan. O, di ba? Pero, alam na alam ninyo, si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Kung may problema ka, kaya niyang lutasin yon. Kaya sa buhay mo, huwag na huwag kang malungkot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malulungkot. Anong sagot? Anong sagot? Sinabi ba masaya ka?
O, di ba? Mga kapatid, ang salita ng Panginoon ang siyang ating kalakasan at kagalakan. Amen? Tayo ay pinagaling ng ating Panginoon. Amen? Sabi doon sa Mateo 14:14, forth and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. Nakita ng Panginoong Jesus ang napakaraming taong sumusunod sa Kanya. Nakita niya na marami silang pangangailangan. Nakita niya yung mga may sakit. Sila ay Kanyang pinagaling. Alam niyo, ang Panginoong Jesus, nung pinahayon niya yung Kanyang mga disipulos, sabi niya, humayo kayo. Mangaral kayo sa aking pangalan, sabi ng Panginoong Jesus. Ang ginawa ng mga apostoles ng Panginoong Jesus, humayo sila. And pagbalik nila, nalungkot ba sila o nagalak? Ha? Nalungkot ba sila o natuwa? Natuwa sila. Bakit? Doon nilalalaman na sa pangalan ng Panginoong Jesus, lumaya sa mga diablo, gumaling ang mga may sakit. Amen? Nasa pangalan ng Panginoong Jesus, yung mga lumpo dyan nakakalakad. And then natuwa sila, and then sabi ng Panginoon, nakita ang diablo bagsak mo sa langit. Di ba? Kaya, saan tayo? Sa talo o sa panalo? Di ba? So, panalo ang Panginoong Jesus, lahat kaya niya. Pinagaling ako. No? Ano ang pinagaling sa iyo ng Panginoon? Amen? May pinagaling ba sa iyo? Amen? Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, magaling ka na. Di ba? Sa kanyang pagkamatay sa krus, tingnan natin, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo, ako, tayong lahat ay kanyang pinagting. Amen? So mabuti ang Diyos. Anumang sugat meron ako, anumang sakit meron ako, pinagaling ako ng Panginoon. Amen? Bulag ako sa katotohanan, pinawi yan ng Panginoon. Hindi ko alam kung sino ang Diyos. Iminulat ako ng Diyos kung sino siya. Amen? Hindi ko alam ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa kanyang salita na nagmulat sa akin na minamahal pala ako ng Panginoon. Amen? Ang dami. Kaya bawat isa sa atin, dapat nating tandaan na ang Panginoon ay siyang ating kagalingan. Amen? Ang mundo natin, magagaling yan kung sasampalataya lahat sa Panginoon. Amen? Do you believe that? Do you believe that? Amen. Maraming sinasabing naniniwala sila sa Panginoon, pero kakaunti ang sumusunod. Amen? Amen. Maging lasing, tanungin mo ang lasing. At sasabihin mo, saan mo gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? Ano sasagot sa'yo? Langit. Lasing yun, ha? Diba? Kahit lasing, tinan mo yung mga nagdodroga. Bandang huli, pag nahimasmasan sila, sasabihin mo, saan mo gusto pumunta? Sa langit o sa impyerno? Ay sasagot sa'yo, impyerno ba o langit? Langit. Siyempre, lahat gusto sa langit. So maging sila, kung hindi sila nakakakilala sa Panginoon, ay sinasabi nilang sa langit, much more sa iyo, much more sa akin, na natutunan na natin ang salita ng Diyos. Pinagaling tayo, saan pa tayo? Di ba? So bawat isa sa atin ay tumingin sa Panginoong Hesus, sabihin, salamat sa iyo, pinagaling mo ako. Di ba? Di ba? Mga kapatid, Jesus is our, pwede ba basahin na natin yan? Jesus is our healer. Di ba? Siya ang kagalingan natin sa lahat-lahat. Amen? Kung nalulungkot ka, papagalingin niya, bibigyan ka ng kagalakan niyan. Amen? Di ba? Sa ating pagtapos, I hope na meron kayong natutunan po ba? I hope meron. Maasa lang ako na meron. No? At alam ko meron. Amen? So, Christ
speaks of the excellence of eternal life. Nagsalita ang Panginoong Jesus sa kahalagahan, karangalan ng buhay na walang hanggan. Amen? Therefore, give value to it. Tayo naman, pahalagahan natin yon. Amen? Just as we value all things on earth, so we must give importance to the treasures that are prepared for you, for us in heaven by Christ. Lahat, we are stewards of it. Lahat inaalagaan natin. Pero merong isang bagay na dapat natin mas higit na pahalagahan. Ang treasure na nakalaan sa atin para sa langit. Amen? Diba? So, mga kapatid, tandaan natin, you and I, basahin nga po natin. Christ is the merchant. Amen? Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa kanyang salita na naibahagi sa atin. Hallelujah.